ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na ngang kinagat ni Gabo ang inaalok sa kanya ni Tatang dahil alam ni Gabo na malaking bagay ang perang makukuha niya. Oras na maisakatuparan ang misyon at maidala niya si Victor Zafra dito kay Tatang. Kaya kinausap ni Gabo ang kanyang mga kaibigan at dito niya sinabi ang kanyang misyon. Kaya sa gabing iyon ay kinakailangan niya umanong umalis. Ngunit ditong inalok ngayon nitong si Gabo si Tatang na kung nais talaga nitong makapasok si Gabo ay gusto umano ni Gabo na kukuha siya ng mga makakasama at siya na umano ang bahala sa misyon. Gagawin niya ang lahat para maibigay si Victor Zafra dito kay Tatang. Wala namang pag-aalinlangan si Tatang. Wala umanong magiging problema. Basta't gagawin ni Gabo ang kanyang misyon. Samantalang, para magamot na ang ama ni Gabo, ay agad na ngang ibinigay nitong si Tatang ang 50,000 para sa unang bayad ng kanyang amang si Mang Rudy. Dito umano ay kahit papaano ay makakatulong umano ito para masimulan na ang operasyon ng ama. Habang nagulat naman itong si Aling Betchay sa laki ng perang ibinigay nitong si Gabo, nag-aalala tuloy si Aling Betchay kung saan kinuha ni Gabo ang naturang pera. Ngunit hindi na rin nagpaunlak pa ng paliwanag si Gabo dahil meron pa nga raw siyang importanteng pupuntahan. Sa kabilang banda, dismayado naman itong si Samantha dahil para bang kini-question siya nitong si Madam Pia. Si Pia na walang ang kumpiyansa sa grupo ni Samantha. Dito naman agad nagpasalamat si Samantha kay Ma'am Pia. Ngunit anya na Pia na tsaka na lamang daw umano ito magpasalamat kapag nagawa na ni Samantha ang misyon. Yun ay kung magagawa talaga ni Samantha. Wala ngang kati-katiwala itong si Pia sa kakayahan nitong si Samantha. Kaya dito nga patutunayan ni Samantha na kayang-kaya niyang ipanalo ang naturang misyon at hindi niya bibuguin ang mga taong naniniwala sa kanyang kakayahan. Samantalang, dito nga nagkakagulo ang reporter na si Salvador at itong si Domingo. Pinuntahan lang naman ni Salvador sa police station si Domingo para ipaalam na police brutality umano ang ginawa ng mga kapulisan sa lugar ng ginintuang lupa. Ngunit paliwanag ni Domingo na wala umano silang nilalabag na batas. Protocol umano ang nangyari at kinakailangan umanong umalis na ng mga tao sa ginintuang lupa dahil yon ang inuutos ng nakatataas. Ngunit paulit-ulit ngang sinabi ni Salvador na anuman ang mga nangyari ay hindi dapat humantong sa marahas ang ginawa ngang pag-demolish ng mga pulis. Subalit biglaan umano ang pagbunot ng baril at mayroon nga raw sa mga tao sa ginintuang lupa ang nasaktan at naghihingalo ngayon sa ospital. Kaya paano umano maipapaliwanag nitong si Colonel Domingo ang nangyari? Ganun pa man ay agad nga rin siyang inawat ng kanyang mga kasama. Kaya dito na lamang umalis ito si Salvador at naghanap na lamang ito na pwedeng i-interviewin na siguradong mabibigyang hustisya ang mga taong aagawan sa ginintuang lupa. Doon ay nakita ni Salvador ang umiiyak na si Betchay. Dito in-interview ni Salvador si Betchay at sinabing humihingi ito ng tulong para sa kanyang asawang si Rudy dahil hindi umano kakayanin ni Betchay kung mawawala pa si Rudy sa kanya. Habang itong si Betchay ay laking gulat na lamang nito nang kinagabihan ay dumating si Gabo, dala-dala ang pera na gagamitin nga ni Mang Rudy para sa kanyang agarang operasyon. Bagay na ikinagulat nga nitong si Betchay. Nais pa nga sanang tanungin ni Betchay si Gabo. Subalit mabilis pa sa 4:00 ito umalis. Wala ngang kaalam-alam si Betchay na itong si Gabo ay naghihikahos
para maitumba lang ang unang misyon dahil gamitin nga ni Gabo ang pera na kanyang makukuha oras na ma-eliminate niya itong si Victor Safra. Subalit mabibigo nga ba si Tatang sa unang misyon na ibinigay niya dito kay Gabo?